pa rin po dito sa ating location. So, heto guys, at inaayos natin yung ating mga halaman. So, ngayon guys ay parang growing season ng ating mga cactus and succulents. So, heto at nagpaparami pa rin po tayo ng ating mga plant dito sa ating munting garden. So, heto yung update sa ating first layer dito sa ating plant track. So, inayos ko sila kanina kasi napansin ko yung ibang cactus natin guys ay ayan na lumalaki. So, meron akong ginawang idea. And then, yung iba dito sa ating first layer na plant track ay, ayan, pinalitan natin. And then, yung iba ay nilagay natin doon sa ating ICU area. So, ito at mag-update tayo guys ng ating mga plant dito sa first layer ng ating plant track. Ayan, halo-halo na sila dito sa ating first layer. So, ito at naglagay ako ng napakagandang photos. Ayan, before ay nakalagay to sa water. Ayan, water propagation po ito guys. And then, ngayon ay nilipat ko na siya dito sa soil. Ayan. So, ngayon ay pwede na natin siyang ikat natin para para makapag-propagate tayo ulit ng putos. So, yan yung update sa ating Sansevieria. Ito yung Bacularis. Ayan, medyo malalaki na sila guys. Ayan, matataas na yung ating Bacularis. Cuttings propagation. And then, medyo marami na din yung roots ng ating Bacularis. So, soon, mag-propagate tayo ulit ng ating Bacularis. So, heto na yung ating mga cactus dito na side. So, inayos ko lang. So, dito lang sila lagi. And then, pwede naman po natin silang itanim sa medyo maliliit na pot. Basta, wag lang natin silang i-overwater. And then, heto yung ating mga cuttings din. Water propagation. Ayan, medyo malikabok lang. So, ganito lang ako magpaugat ng ating mga putos. Hindi ko sila direct tinatanim sa soil kasi mas prefer ko tong ibabad muna natin sila sa water. So, ito yung ating napakagandang astro. Medyo malaki na siya guys, and then nakapag-produce na po ito ng flower. So, i-compare natin sila dito sa mga iba nating astro. Kasi ito siya medyo mabilis siyang lumaki. So, hindi siya naka-full sun. Dito lang siya nakalagay sa plant track, afternoon sun. So, heto at meron ding mga succulent na hindi po naging successful. So, hinahayaan lang natin sila dyan sa mga tabi-tabi. Ayan, and then naglagay tayo dito ng mga accessories, and then ito yung ating isang cuttings propagation ng purple delight, and then heto at meron ng ugat yung ating hindi to siya purple delight. Ayan, okay naman po yung iba nating succulent na nilagay dito sa plant track. So, update sa ating yung Kalanchoe gastonis. Ayan, meron pang pa-flower ulit. So, heto ay 2 months, 3 months na flowers ng ating gastonis. So, ayan, nagpo-produce pa rin siya ng flowers guys, kahit flower stalk yung tinanim natin dito. So, ganyan po katibay yung Kalanchoe gastonis. Ayan, kahit matagal na ay, ayan,
long lasting po talaga yung kaniyang flowers. So, ayan, nag-produce pa rin siya ng flowers. So, napakaganda at hindi na natin kailangang bumili ng flowers para i-display. So, ayan na yung flowers natin dito sa ating plant rack. Mag 3 months na ata yung ating flowers. Ayan, and then heto yung tiger tooth ata to guys na ayan, di ko sure yung ID kasi before nakalagay yan sa sa taas ng ating vertical wall. So ito yung ating mga cuttings propagation. Ayan, and then sobrang dry nito nung nakuha ko sa taas. So, binagyan ko lang siya ng full water and then ilagay ko siya dito guys. Ayan, naka-recover yung ating plant. So, okay lang pag nag-dry yung ating plant. Ayan. And then, kung sobrang dry na nila, ibigyan lang po natin ng full water. So, ito din. Ayan. Naka-ano na sila. Medyo green na. Before, sobrang nito dry. And then, heto guys, yung isa nating Rubosia ata to. Hindi ko sure yung Rubosia. And then, heto guys, yung isa. Ayan, sobrang niya, lago. Ayan, bala kong ilipat yung isa. Kasi, ayan, lumalaki na siya guys. Ayan, kitang-kita po na lumaki po yung ating Rubosia ata to or Mamillaria. Napakaganda niya. Corn cactus. And then, yung iba nating dish garden ay, ayan, medyo green na din. Ito kasi ay, dry din. Kasi napabayaan natin sila ng 1 buwan. So, ngayon ay inaayos natin yung ating mga plant. So, meron naman tayong ICU area. So, pag dry na dry yung ating plant ay nilalagay natin dun sa ating ICU area. So, ito dun yung ating Sansevieria na dry, so okay lang po yan guys kasi nakasurvive naman po yung ating mga Sansevieria. So heto kailangan ko nang ata to guys kasi umaangat na siya. Ayan, umaangat na siya kasi yung pups niya ay lumalaki na. So obserbahan pa natin yung ating plant kung kailangan nating tanggalan ng pups. Medyo maliliit pa kasi, so alanganin pag natin i-propagate siya. So hintayin muna nating lumaki konti yung pups ng ating cactus. So yung ating corn cactus, ayan, heto. Bala ko siyang ilipat sa malaking pot. So, naghahanap pa ako ng malaking pot para dito. And then, yung ating Murasaki, ayan, surviving. Yung ating Murasaki, ayan. Meron pa akong isang Murasaki dito. Hindi ko pa siya nalipat. And then, yung ibang cactus natin. And then, yung Euphorbia sa likuran ay okay naman po. And then, yung ating aloe. Ayan, heto ay lush na. So, pag medyo lumaki yung kaniyang mga pups ay i-propagate natin. And nakapag-propagate na po ako ng isang aloe. So, ito siya guys. Ayan, malaki na siya. Ito yung nilagay natin dun sa ICU area. Ayan, naka-recover na yung ating aloe. So, dark diamond, hindi ko sure kung ito ba yung dark diamond or nakalimutan kong ID ating aloe. And then yung ating mga variegated gymno dito guys ay ayan, okay naman yung ating cactus. And then heto ay medyo malalaki na yung ating propagation. And then yung nasa gitna na Queen Victoria ay ayan. Ganda na siya kasi lumalabas na yung white line. So, heto yung pangalawa nating propagation. Second batch nitong napakagandang ayan ng to siya parang LB. Green lang siya guys. So, yan. Yung natin cactus.
medyo malalaki na sila. So gustong-gusto nila yung kanilang soil na ginamit natin dyan. So ito, napakaganda ng ating before kasi na sobrang dry. Galing yan dito rin. Hindi natin siya nasikaso. So nilagay ko lang siya dun sa ICU area natin. Ayan, naka-recover naman siya guys. Yung alo natin ay ayan, busog na busog. Busog na busog. And then yung cactus. So yan. Kulang lang talaga to ng before water. And then naglagay din ako dito guys ng napakagandang to siya, yung Sansevieria na tumataas to guys. Bonsel. Iba siya na na bonsel kasi merong bonsel na medyo lang siya, maliliit, heto tumataas to. Sobrang tataas nito na bonsel. And then meron siyang kasamang haworthia. So nilagay ko siya dyan para maganda tingnan, para merong kakaiba sa ating plant rack. Ayan, heto guys yung bagong looks ng ating plant rack sa first layer po ng ating plant rack. So yan, at medyo naka-recover yung iba nating plants sa sobrang init. Water lang po yung remedyo dito, na full water po natin yung ating mga plant, and then yan, at bumalik po yung ganda ng ating mga cactus and succulent. Ayan, sa susunod po ay mag-update ako ulit sa mga plant natin dito kasi meron tayong gagawin din na iba. And then meron tayong ripat kasi medyo malalaki na yung iba nating cactus. So yan, ang ganda talaga ng guys, photos pag tinanim natin sila sama-sama sa isang pot. So yan guys, yung bagong update dito sa ating mga halaman sa ating first layer na plant rack. First layer ng ating plant rack dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.